Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Addie. So for today's video, ating alamin kung ano nga ba ang mga baggage policy, especially kung ikaw ay meron ding domestic flights. Kasi magkaiba po yung mga baggage policy nila. Alamin natin. Details coming right up. So, napaka-importante sa isang biyahero na alam nila ang kanilang baggage allowance policy. Kasi kada airline, iba-iba ang polisiya nila pagdating sa mga bagahe. Sa video ito, ating pag-usapan in general kung ano yung general rule ng baggage allowance policy. Kasi usually, ang mga airline, though meron silang iba't ibang polisiya pagdating sa mga bagahe, meron din naman na magkakapareho sila. Nagkakaiba lang ang mga airlines sa kanilang baggage policy depende sa ticket na binili mo. Kung bumili ka ng economy, iba yung baggage policy doon, iba yung baggage allowance doon. Kung binili mo is business class, iba din ang baggage allowance doon. Medyo mas mataas yung baggage allowance kasi nga mas mahal yung binayaran sa ticket. Kung ikaw ay nag first class, iba din ang baggage allowance doon kasi nga mas mahal, mas madaming privilege sa airline. So, pag-usapan natin, ano nga ba ang sukat na kailangan sundin para sa iyong bagahe? Ilang kilo ba dapat ang allowed na dalhin kapag ikaw ay bumabiyahe internationally? Pag-uusapan din natin ang domestic flights kasi kung ang international flights, meron silang baggage allowance, meron ding baggage allowance ang domestic flights. Lalong-lalo na sa ating mga kabayan na padating sa Pilipinas at meron pa talaga silang connecting flight na domestic flight patungo sa kanilang final destination. So, magkaiba po yun. Huwag niyo pong hayaang magbayad kayo ng malaki dahil hindi niyo nalaman ang technique na ito. May solusyon po tayo dyan at ipapakita ko po yun sa inyo. So, simulan natin sa international flight. So, sa international flight, generally, sa check-in bag, may mga airline na 2 check-in bag ang libre. Meron din namang mga airline na 1 check-in bag lang ang libre, tapos yung pangalawa may bayad na. So, importante na kapag nag-book kayo ng ticket, i-check nyo din yung baggage policy nila. Usually, nasa ibaba yan ng ticket price kung nagbo-book kayo ng ticket. Kung wala naman doon sa ibaba ng ticket price, i-check nyo talaga yung baggage policy ng certain airline kasi nga baka ma-charge kayo, hindi nyo alam na isa lang pala yung libre, tapos yung pangalawa, may babayaran ka na pala, tapos sumobra pa yung bigat ng bagahe mo, may charge din yun. So, dapat nyo talagang i-check yung mga baggage policy ng airline na sasakyan mo pauwi ng Pilipinas. Ang sukat ng check-in bag is 62 inches. So, dapat yung total size ng total sukat, kabuuang sukat ng iyong check-in bag is 62 inches or 158 centimeters. Pwede nyo po yung sukatin, pero meron din yun kung bibili kayo sa mall, meron na po yung nakalagay na sukat ng check-in bag. Huwag po kayong sumobra doon sa allowed. Kasi again, i-charge kayo na excess yung bagahe nyo. Sa carry-on naman, meron din silang sukat. Sa carry-on, dapat 9 by 14 by 22. So, maliit lang talaga siya at dapat yung bigat ng carry-on ninyo is 7 kilos or 15 pounds. Dito nalilito ang ating mga kababayan kasi akala nila ang carry-on bag, yun na yung personal bag nila. Magkaiba po yun. Allowed kayo ng isang carry-on bag, yung sinabi ko, 7 kilos or 15 pounds, plus yung personal bag ninyo. Ano ba itong mga personal bag? Ito yung backpack ninyo, yung purse ninyo, or yung lalagyan ng laptop ninyo. Pwede po yun. Allowed po yun siya. Hindi po yun siya carry-on. Magkaiba ang carry-on, magkaiba ang personal bag, at pwede nyo po yung dalhin sa eroplano. Ngayon, may mga ibang airline na tinitimbang
yung carry-on bag. Maging mapagmatsyag kayo niyan or kapag nag-i-empake kayo, importante talaga may sarili kayong weighing scale. Kung wala naman, pwede nyong i-estimate or sa airport nyo na timbangin. Ang problema lang, kung ikaw lang mag-isa pumuntang airport, tapos sumobra yung timbang sa allowed weight ng eroplano sa bagahe mo, saan mo ilalagay yung sobra? Kasi kung sobra talaga, excess ka, magbabayad ka talaga ng excess baggage fee. And normally, nagsisimula yan sa $100. So, kaya tamang timbang lang. Kami usually kapag bumabiyahe, underweight. Para sure talaga na hindi kami susobra sa allowed baggage allowance. So, sana klaro po tayo doon. Tapos, ito naman. For example, ikaw ay pauwi na Pilipinas, galing kang Japan. Maglalanding ka sa Manila. Tapos, yung final destination mo sa Davao, magkaibang magkaibang baggage allowance. Ang baggage allowance from Japan to Manila for international flight, na-discuss natin yan kanina, 23 kilos or 50 pounds. Pero pagdating sa domestic flight, magkaiba na naman yon. Yung carry-on, as is, walang nagbago. 7 kilos pa rin or 15 pounds. Pero yung check-in bag, magiging 20 kilos na yon. So kung from galing Japan to Manila, 23 kilos yung bagahe mo. From Manila to Davao, 20 kilos na lang. So may excess ka na 3 kilos. So babayaran mo yung 3 kilos. Normally, sa airport, nagcha-charge sila ng 200 pesos. Nabiktima ako niyan noon kasi from the States to Manila, sobra-sobra talaga yung naging over talaga yung bagahe namin kasi syempre mga pasalubong, nagkaroon kami ng 3 check-in bags, ganun, na allowed lang 2. So, nakabayad kami ng sobrang laki talaga kasi maswerte ka kung 3 kilos lang yung naging excess mo. 600 pesos yun. Paano kung naging 10 kilos yun, naging 14 kilos? I-multiply mo yun sa 200. Medyo mahal talaga, may kamahalan. So, kailangan istimahin ninyo or meron namang paraan dyan. Ito po yung prepaid baggage. Pwede kayong bumili ng prepaid baggage, yung additional ba, para hindi kayo ma-charge na pagdating nyo sa check-in counter for your domestic flight na, ay, meron palang additional bag si ma'am. So, hindi na siya ma-charge. Pwede nyo itong bilhin online. For example, kung kayo ay nag-book sa Cebu Pacific, meron din ito sa Philippine Airlines. So, meron silang mga addition, mga add-ons for upgrade sa inyong mga bagahe. So, ang gawin nyo, i-open nyo yung booking nyo online at punta kayo sa add-ons para mag-add ng bagahe. From add-ons, i-select nyo yung passenger. Kung dalawa kayo nagbibiyahe, i-select mo yung sayo. Kung mag-isa ka lang, as is. Pagkatapos nun, magpo-proceed ka sa bagahe na. So, doon, kung 20 kilos, ganito yung babayaran mo. Kung 32 kilos, ganito din ang babayaran mo. Mas maigi na yung ganon. Kesa ma-charge ka ng libo-libo na hindi naman dapat. So, tandaan po yun. Kung alam mo na sa sarili mo na susobra talaga yung mga bagahe mo kasi may mga pasalubong sa kapamilya, kapatid, bumili ka na ng prepaid bag para hindi ka ma-charge ng sobrang laki pagdating sa airport. Kasi hindi pwede yung, bakit online 1,300 lang, pagdating dito sa inyo 5,000. Wala silang magagawa doon. Polisiya yon ng airline at ng airport na magcha-charge sila ng 200 pesos per kilo sa excess mo sa timbang. So, sana naging malinaw yun kabayan para hindi ka ma-charge sa iyong mga bagahe. I know, excited ang lahat na umuwi. Exciting talaga kapag, lalong-lalo na medyo may katagalan bago ka umuwi ng Pilipinas. Siyempre, gusto mong i-please yung pamilya mo, gusto mong may pasalubong, mga ganun. So, kung ganun yung magyayari, bumili ka na ng prepaid bag. That way, hindi mabubutas yung bulsa mo sa charges ng airline. So, gaya ng sabi ko, available yan sa Cebu Pacific, available din yan sa Philippine Airlines. I-check nyo lang yung booking nyo. Madali lang naman gawin yun online. Or pwede nyo tawagan ng airline na gusto nyong mag-upgrade ng baggage. Ibigay nyo lang sa kanila yung reference number mo, reference booking mo, at pwede kanilang tulungan doon at sasabihin na lang nila kung ano yung payment method na tinatanggap nila. Kasi sa online,
Pwede siya through travel fund. Kung, for example, may na-cancel ka na flight, na ni-reimburse ka ng airline, pwede din naman ang credit card at debit card, tumatanggap sila. Pwede din e-wallet, meron silang Paymaya, meron silang GCash, meron silang GrabPay, meron din silang PayPal. So, depende sa inyo kung ano po yung payment method na pipiliin ninyo. Pwedeng-pwede po yun. So, ito po ang ating latest travel updates to the Philippines. Maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo po ay may mga katanungan sa video ito, maaari lang pong i-comment or pwede nyo po akong i-direct message sa aming Facebook page. Ang aming Facebook page is The Eton Squad. Meron din kami sa Instagram, The Eton Squad Official. Kasi yung The Eton Squad namin na handle sa Instagram, wala na po yun. Ang bago ngayon is The Eton Squad Official. Yun po yung i-follow ninyo sa Instagram at pwede din kayo mag-message doon sa inyong mga katanungan kung kayo po ay uuwi na Pilipinas. Mag-ingat po kayo sa biyahe. Sana maging smooth at hassle-free ang inyong pag-uwi sa Pilipinas. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.